Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the feast day of Saint Bartholomew an Apostle. Minabati ko po ng maligayang kapistahan ang lahat ng taga Saint Bartholomew Parish, San Manuel, Pangasinan, sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Hurley John Felix. Happy Fiesta po sa inyong lahat, and God bless. Sino nga ba si San Bartolomeo? Kukunti po ang nalalaman natin na siya po ay taga Cana, kung saan most probably to witness the first miracle of Jesus in the wedding at Cana. Kaya po maaring doon unang nakilala ni San Bartolomeo ang ating Panginoong Hesukristo. At sa listahan ng mga apostol, si San Bartolomeo ay laging kasama o kasunod ni San Felipe. Kaya po ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol po sa encounter ng kaibigan ni Felipe na si Nathanael, and we associate Saint Bartholomew to Nathanael, na si San Bartolomeo at Nathanael ay iisa. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, na kung saan ito yung unang pagtatagpo ng masinsinan ng ating Panginoong Hesukristo at ni Nathanael, na ngayon ay kilala natin bilang San Bartolomeo, marami po tayong pwedeng mapulot na aral mula sa pagtatagpo na ito. Makita po natin na ipinahayag ng kaibigan ni Bartolomeo ni Nathanael na si Felipe na si Jesus ang Misaya. Pero ano po ang naging reaksyon ni Nathanael? Sabi na Nathanael, "Can anything good come from Nazareth?" And Philip replied and said, "Come and see." Ang una pong lesson na ating makukuha ngayon dito sa pagtatakbo, ang Diyos ay hindi kumikilos ayon sa ating pag-iisip, ayon sa ating nalalaman, ayon sa kagustuhan natin. God works in mysterious ways. Our ways are not God's ways. Kaya wag nating pangunahan ng Diyos. Alam ni Nathanael na ang Misaya ay mapapanganak sa bayan ni Haring David at hindi sa Nazareth. Kaya po, ang inaasahan ni Nathanael ay ang Panginoon ay galing sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David. Pero hindi ito nangyari. Doon lamang ipinanganak, pero ang Misaya ay taga Nazareth, ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, huwag nating pangunahan ng Diyos, kasi ang Diyos hindi kumikilos ayon sa ating expectations, ayon sa ating gusto. May sariling pamamaraan ng Diyos at huwag na huwag natin siyang pangungunahan, because the ways and wisdom of God are far better than our ways and our wisdom. So let us not box our God into what we expect of Him, what we know about Him. God is bigger than what we know and what we want to happen in our life. Pangalawa po, ang Diyos gumagamit ng ibang tao, ibang instrumento para makilala natin siya. At sa buhay ni San Bartolomeo, ginamit ng Diyos si San Felipe upang ipakilala, ilapit siya sa Panginoon. Nakilala natin ng Diyos hindi lamang sa ginusto natin nito at tayo mismo yung nagsumikap na makilala ang Diyos. Nating kakalimutan, ang Diyos ang unang nagpakilala sa atin, at sa kanyang pagpapakilala, gumagamit siya ng mga instrumento at kadalasan ng mga taong siyang magiging daan o tulay upang tayo ay mailapit sa Kanya. Sino kaya ang mga San Felipe sa buhay natin na siyang naging instrumento ng Diyos
na tayo ay kanyang makatagpo, na tayo po ay mapalapit sa kanya. Pangatlo po, sa pagdududa ni Nathanael o ni San Bartolomeo na si Jesus ay ang Misaya, ano po ang tugon ni San Felipe sa kanya? Yung isang tanong, sinagot niya ng isang paanyaya, come and see. Now in our doubts and in our life, in our faith, huwag tayong masyadong mag-rely sa kung ano yung sinasabi ng iba. Marami ang nasisira sa atin, maraming ugnayan ang nasisira sa atin dahil nakikinig tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba. O kaya naman, kadalasan, hindi natin nakikita yung bagay na nasa harapan natin because we are preoccupied with the comments of other people, with what other people are telling us. Pero hindi natin pinapakinggan kung ano yung nasa harapan natin. Kaya nami-miss out natin yung mga blessings sa buhay natin kasi mas inuuna natin pakinggan kung ano ang sinasabi ng iba at hindi na tayo marunong makinig o tumingin sa kung ano yung nasa harapan natin, sa present moment natin, o kaya naman kung ano ang sinasabi ng ating panahon at pagkakataon. Mga kapatid, sana po maging bukas tayo at matuto na tayong tumingin, makinig sa kung ano rin ang sinasabi ng Diyos sa ating karanasan, sa kung ano yung nasa harapan natin, most especially sa ating present moment. Huwag tayong magmukmuk sa nakaraan, sa kung anong sinabi ng mga tao, o kaya naman kung ano yung nabasa lang natin. Pero tingnan din natin kung ano ang sinasabi ng ating Diyos sa ating present experience, sa ating present moment in life. Kaya nakakalungkot po na marami sa atin ng ganyan, na para bang wala ng bukas kasi tayo po ay nagkamukmuk, tayo po ay nakakulong sa ating nakaraan at para bang wala na tayong kakayanan na magbago at mag-move forward. We learn from the experience of Saint Bartholomew. Let us be open and learn to listen to the present moment of our life. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.